Ay yung normal binyag noon ay mga ano na matatanda na, mga Romans, pagans, Greeks. Ang purpose nila, gusto nilang magpabinyag kasi they want to join a community. They wanted to join a community kasi sabi nila parang naiiba itong community na ito. Magmi-meet sila, maganda, mataas yung morals nila. So bago binyagan, they have to prepare. Preparation, around 3 years. Preparation ha. At doon sa preparation nila, meron ng ninong doon. Yung trabaho ng ninong ay nagbabantay. Anong binabantayan ng ninong? Na bago sila binyagan, babaguhin muna nila yung kanilang buhay. So yun ang binabantayan ng ninong. After 3 years, pag nakita nila nagbago na yung buhay nila, i-enroll na ngayon sila sa binyag. Okay, so yung mga pagbabago sa buhay, halimbawa, mayroong mga trabaho noon na kailangang babaguhin mo na, hindi ka na pwede maging soldier kasi magkikipaggera. Kung ikaw ay idol maker, nagkagawa ng mga idols ng mga Diyos-Diyusan, kailangan palitan mo ng trabaho mo. Lawyer, if you were lawyer before, hindi ka na dapat maging lawyer. Kaya in 3 years time, babaguhin muna nila yung kanilang buhay. Pagbago na, saka na sila bibinyagan. Ngayon, ang nangyari, in the course of history, yung mga infants na maraming mortality, malaki yung mortality ng infants noon kasi hindi pa advanced yung medicine. So, naisip ng mga fathers, kawawa naman yung mga infants na namamatay. Di ba? Unless you are born again, sabi ni Jesus, you will not enter the kingdom. Kaya, kahit yung mga infants, bininyagan na nila. Para lang pag, halimbawa, nagkasakit yung bata, mamatay, at least, insure na siya. Ganun nagkaroon. Kaya yung from adult baptism, ngayon, infant baptism na. Kaya madalas hindi natin alam ano nangyari sa binyag, kailan ba tayo bininyagan. Pero yung pala, yung binyag is entering a community na bago na yung pamumuhay. So, yung eternal life, ano na lang yun medyo secondary na lang, no? That I will go to heaven. Sa kanila, new life muna Pag bago na yung buhay ko, then I can join the community. Bibinyagan na ako. So maganda rin yun. So yung lesson ngayon ay, ako nabinyagan ako ng infant, di ko malaman. At least may ninong ako, so alam ko nabinyagan na ako. Pero yung pala, pag nabinyagan ako ng infant, yung parents ko, saka yung ninong, isusupervise na ako na yung pamumuhay ko ay buhay ng isang binyagan. Member ng community na bago na yung buhay. Saka yung isa pang explanation ng mga sinaunang fathers of the church, pag nabinyagan na raw, parang nilalagyan ng tattoo. Kasi yung mga Romans noon, may mga tattoo, yung mga sundalo nila. Kaya alam ng lahat kung ikaw ay under the emperor, doon ka makikipaka, ipaglalaban mo yung emperor, no? So sabi ng mga fathers, binyag is like binibigyan din ng tattoo. Pero yung tattoo ay si Jesus. Ako ay member na ako ng community ni Jesus. Si St. Augustine naman, meron namang explanation. Sabi niya, baptism is ilalagay ka sa isang mold, isang hulma. Yung soul ng binibinyagan ay nilalagay sa isang mold, hulma. Yung hulma ay hugis ni Jesus. Kaya pag tinatol, yung kaluluwa ko ay configured, hugis na ni Jesus. So makatwid kung anong ginawa ni Jesus, pwede ko na rin gawin. Maganda explanation ng baptism historically. So kaya nga, pag nabinyagan ako, I'm configured to Jesus Christ. Kaya nga sa simbahan natin, di ba, napakaraming mga martyrs. Ginaya nila yung ginawa ni Jesus. Binigay ang kanilang buhay for the faith, no? For the kingdom. Yan, marami tayong mga martyrs. Because of baptism, yung pala yun, baptism, configured in Jesus Christ. Yung isa pang explanation ko sa binyag, yung being branded. Yung ako'y bininyagan, I was branded, natatakan, permanently natatakan ako. So branded na ako ngayon. And when we say branded, kailangan ang buhay ko maging branded. Di ba? Pag may mga branded products, t-shirt ko, urilos ko, sapatos ko, branded, ibig sabihin, may quality, mamahalin.
So ganun din ako, dahil sa branded na ako, binyag, I should live the branded, the life with quality. Yung quality, yung close to Jesus. Kung anong gusto ni Lord, yun din ang gagawin ko. Okay, end of sharing.